Okay. Okay. Bayan, magandang hapon po. No, okay, magandang hapon po bayan ang Kuya Ed. No. Meron lamang po tayong ika nga hindi katanggap-tanggap na sitwasyon sa ngayon. Basically, na nakikita po natin, no? Nakikita po natin ang sitwasyon. Ito po yung true, no? Kung bakit. Ito po exclusively just to acknowledge doon sa mga DDS, no? Ito po siya. Ito po yung kabuuan ng kanilang programa nung nakaraan. Ayan po, klaro, no? Napakamot ang ulo ni attorney. Why? Ito nung malaman niya nung naandun siya sa ICC para alamin ang status ng butihing Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bayan, ito po ay almost, no, in a matter of reality. Alam ko bayan na klaro. Hindi na po ito klaro at nakikita po natin ang sitwasyon. Hindi na po ito klaro. Ang pinakamatindi po rito bayan ay napatunayan natin na ang sitwasyon po ay kakaiba. Dahil lumabas ang tunay nilang pagkatao. Pakiano na po, tap-tap lamang po tayo. Tap-tap. Opo, siguro by afternoon, nasa YouTube naman po ako. Opo, sa Kuya Ed TV channel, no? At continuation po niyan mamaya do sa aking account sa YouTube. Ang matindi po nito bayan, ibalik po natin ang katotohanan, ano? Kasi ito po ngayon ay lumalabas, no, na puro po katarantaduhan na lamang, no, sa punto. At okay. At yan nga po ay yung tungkol sa sinasabi natin, this will be a matter of betrayal of the public trust. Sorry Kuya Ed, medyo busy ako kanina ba? May pinapagawa sa akin Kuya Ed. Ngayon na ako dumating. Kumusta ko? No problem. Oo. Dinidiscuss Okay po. namin, Kuya Kiko, para ma-update ka. Dinidiscuss namin kung ngayon dito ay yung report ni Attorney Belgra na nalaman natin, no? Mag-iisang taon naman, anniversary na, ha? Mag-a-anniversary na ng kanilang katarantaduhan at pagiging walang hiya na yung butihing presidente base sa kanilang mga programa ni BBM, ni Lisa Araneta, ni Teodoro, ni Anyo, ni Romualdez, at ni Torre, maging si Marbil, no? Ay lumabas na malaking katanungan, kuya. Dahil dinala nila si Duterte, ang butihing Duterte, putang na, ito ngang si Torre ay nag-agila. Ha? Nag-agilahan. Yes. No? Belong siya sa Mandaluyong Unified Eagle Club, na which is, nung malaman ko for verification, hindi naman pala nakarehistro ito. Unregistered pala itong MUIC o yung Mandaluyong Unified Eagle Club, no? At ito ay controlled by this goddamn rebellious group of personality. Nga matindi ngayon ito Kuya Kiko. Yes po. Ito ang sangay ng mga report. Ayan, napakamot ako sa ulo nung malaman, Yes po. almost a year na. Kuya Kiko, almost a year na ibig sabihin ay wala naman palang file case. Yes po. Billion dollar ang kanilang sinasabing donation to the particular name of mga judge
no, na ngayon ay most wanted din at aarestuin ng alin ng Russia itong mga judge na to. At Yes po. doon sa pressure na ginawa ni Donald Duck, ha? Pagpapakita kasi in action para in prevention na yung kanilang partido, ha? Yung partido na si presidente ng Israel ay nagkaroon ito ng malaking is revamp to the plan, no? Kinuha nila si Maduro pero ang pinakawalan niya si Honduras. Klaro ito. Klaro ito eh. Ang inaano lang dito is yung pagiging superpower niya. Pero sa totoo lang, pwede ito. Lahat ito ay pwedeng i-file sa ICC. Pero wala na eh. Wala na ang imahe at respeto ng mga taga-ICC dahil sa kanila ring katarantaduhan dahil sila po ay nababayaran. And that is why the reason, yung $926 billion na subject para in aid condition para sa sandatahan lakas, no, and the other ngayon na hindi ito program na para makita at malaman ng taong bayan through what we call under the program na ito ay suspectively na itong mga dollar na ito under ng $926 billion ay isa din sa mga ginagamit pambayad doon sa manipulation nila sa ICC. Kaya nga Kuya Ed, yes po. Pasensya na po sa panging-istorbo, Kuya Ed, pero isa sinabi niyo po, Kuya Ed, itong pinaka number one na nakapagtataka. Nangyari po yan this year, di ba? Kailan lang, di ba, Kuya Ed? Right? precisely. So bakit ngayon lang po, Kuya Ed, na nagagawa sila ng ganyang issue? Because when they're doing that, Kuya Ed, they want to make it look like na magkaisa yung Eagle, pati yung this treacherous organization, Kuya Ed. And at the same time, bakit rin po sunod-sunod yung mga incident, yung katulad kay VP Sara, Kuya Ed, do you think that there is something going on, Kuya Ed? Yes. Kasi bakit ngayon lang? Kasi they could have done that last year, maybe last month, maybe last month. Pero bakit ngayon lang, Kuya Ed? Do you think that mayroong rhyme, mayroong nakatagong sekreto bakit nila ginagawa yan? Kasi ang Eagle, maingay yan eh. Lalaban yan eh. Talagang lalaban yan para sa mga Duterte at sa mga taong bayan eh. Bakit ngayon lang, Kuya Ed? Do you think that it might be possible na they want yung Eagle na tumahimik po because etong coming month, okay, or this May or June, may paparating po na ASEAN Summit which is involved is billions of US dollars, Kuya Ed. Kasi ang narinig ko po, Kuya Ed, parang wala na raw tayong kaban ng taong bayan. Wala na. Well, So they want to actually make more issues. For example, Kuya Ed, please correct me if I'm wrong. Ini-impeach nila si VP Sara. Tapos yung Eagle, pinapasukan po nila Torres. Bakit ngayon lang? Do you think that gusto nila mag-hot-hot ngayon magnakaw ng pera sa ibang bansa and they want to silence the people? What's your opinion, Kuya Ed? Here, Kuya Ed. Okay? ganito ang gawin natin, Kuya Kiko. Definitely, Yes po. hindi naman tayo mga bata, ano? Yes po, yes po. We know the drill, no? Yes po. Sa realidad na kondisyon, kung si VP Sara ang ating pag-uusapan, yan po ay ilang beses nang sinabi ng COA at ilang beses na rin pong sinabi ng Supreme Court na hindi po pwedeng kasuhan si VP Sara at wala pong matibay na basihan ang mga akusasyon laban po kay VP Sara. Yes po. Klaro po yan. Tanggapin po nila o hindi, yan po ay klarong statement at evidence. Ang tanong, para maganda, ano ang interes nila? Para sirain lamang ang reputasyon ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang tanong na naman, another question, Kuya Kiko, para mag-guide natin yung mga totoo talagang mga Duterte diehard sa supporter kasi wala na tayong pakialam dito sa mga dala-dala ISIT na alam natin ngayon
they are struggling and concentrating sa recruitment ng MPA. Itong Yes po. mga dala-dala ISIT o yung mga nagkukunwari here in TikTok para sabihin na sila ay mga DDS. Well, kayo naman talaga ay DDS pero hindi Duterte diehard supporter. Kayo ang mga DDS na kung saan ang pera doon sumasama. Sa legality ng akusasyon ng kaso para ma-impeach, hindi po ako naniniwala 1,999% sa klaro ng impeachment kay BP Sara. Kahit isa lang nyo yan, kahit 1,000 nyo yang isa lang, ang gusto nyo lang ay masira ang reputasyon ni BP Sara. Pero sa legality at doon sa legalidad ng submission ng mga evidence ay wala. Eto nga mag-iisang taon na si Presidente Rodrigo Duterte sa dahig. Anong sabi nila? There is 30,000 personality and life being involved dito sa drug campaign ni Duterte. Nasaan? Ang 4 na piraso? Asaan? Naghahanap na ngayon ang ICC para malaman nyo, Marcos, para ikaw ang mastermind Ikaw hindi mo na ito madidinay kasi isang katawan lang kayo, ikaw ang ugat ng lahat ng mga katarantaduhan na to at ng pagkawala ng limpak-limpak na salapi ng Pilipinas. Kung pusang alaw na yan, kung ang salapi na yan ay ginamit natin para sa modernization, modernization or development ng likas na yaman, putang ina, kahit malubog ka pa sa cocaine, hindi ka magnanakaw kasi kaya yang proteksyonan o i-provide ng likas na yaman. Pero kayo, ang style ninyo, definitely, kalkulado ninyo ang alin, ang programa ng CIA, ang programa ng Illuminati under this coming president of Donald Duck, na-specify nyo agad. Bakit? Nalaman nyo agad yan, yung chori na yan. Sino nagbigay ng chori? Ang CIA. Bakit? Bakit may CIA? CIA wanted to control the whole world, the country inside this goddamn world. Bakit? To control, to defy, to defeat, to intercept everything. Kasi ang pangarap ng Amerika ay sila ang nasa tuktok. Pero nakakalimot kayo. Nakakalimot kayo. And then, eto na ngayon, Kuya Kiko, nagsama-sama na ang mga kabulilyasuhan ng katarantaduhan ng administrasyon na to. Magmula sa pagnakaw ninyo o pagkidnap ninyo kay Rodrigo Roa Duterte, sa palagay ninyo, matitibag nyo siya? O ito, report ni Atty. Belga, walang pang kasong na-file. Kasi wala namang nag-file ng kaso. Pangalawa, nagkaso man, pero walang ebidensya. Nasaan na ang 30,000 na sinasabi ninyong namatay? Wala. Ngayon, magiging ICC ka pa ba kung yung stupidity ninyo, yung inyong kapabayaan, ang inyong mga politika o ang inyong pagtanggap? Hindi ba natin alam kung bakit lagi silang naandoon at daladala nila ay ang mga mali-malitang koneksyon na rin tungkol sa mga basura, stated and indicated in the whole kind of investigation prospectively in a matter of evidence is concerned. Nasaan na? And then, kung hindi pa ang ICC ay kung hindi pa ito grinown at sinanksyon ng Donald Duck administration dahil nga maglalabas na ng warrant of arrest para sa kanyang best friend na presidente ng Israel, ang ginawa nila to divert the focus, kinuha nila si Maduro, pero before that, pinakawalan nila si Honduras. Ilang segundo lang ang pagitan. Ilang oras lang ang pagitan. Ngayon, prospectively, they are now forcing, stating para magkaroon ng general force and contingent ang West Philippine Sea. Bakit? Ikinunive nila ngayon ang Japan at ang Taiwan. Again, their stupidity now will return to them. Yung kanilang sinasabi nilang
by hook or by crook, you will support me because we are goddamn ally. It is so shame in the United States of goddamn America. Kuya Ed, The conditions is only criticized by CIA playing the tune. Yes. Kuya Ed, may question po. Kung wala na po silang evidence at di ba sinabi niyo po Kuya Ed, walang evidence na may pakita, tapos yun, naghahanap pa sila ng mga witnesses. Why is it na i-continue pa nila na i-arrest si Tatay Duterte? Palayain na lang nila. Unless, okay Kuya Ed, kung mapalaya si Tatay Duterte, pwede si Tatay Duterte paalisin po yung mga EDCA site. Pag mapaalis ang EDCA site, bubuti ang Pilipinas unless there is an agenda, Kuya Ed. Do you think, Kuya Ed, na ito po mismo, isa pang agenda nila, kaya nila hindi papalayain po si Tatay Duterte is because they are preparing the Philippines to World War III. Kasi po, meron po akong isa po, Kuya Ed, na what you call this, friend, okay? Isa po is sa Malaysia, isa is Indonesia, okay? At isa po is what you call this, Canada, okay? Natatakot po sila because, Kuya Ed, posible raw ho na ang ibang bansa, kasi gusto ng USA na kunin ang Greenland. Ngayon, there is speculation po na pwede pong targetin ng mga ibang bansa ang Philippines because tayo po ay meron pong what you call Typhoon missile launchers which is capable na atakihin po ang something. Okay, what's your opinion po, Kuya Ed? What's your opinion? Ganito ang Please correct me. Ito, Please. okay. Para Yes, po. malaman natin yung ating mga kaibigan, Canadian, Malaysian, Indonesian. Para malaman lang natin. Okay. Ano meron ang Greenland? Alam ba nila kung ano meron ang Greenland? Ano meron po, Kuya Ed? The natural resources. Yes po. And then, napag-aralan ito base sa study ng CIA, yung Central Controlled Information ng CIA. Nalaman nila na ang likas na yaman meron to develop ang Greenland ay ang mga importanteng bagay, especially making chips and making part of the cellphone. Even the missile or even ship to go their goddamn dreams. Yes po. Okay? That is now the reason. Pangalawa, bakit involved sa retaliation ang Pilipinas doon sa ginawa nila kay Maduro? No? Kasi I think those combined country stating their evidence and statement to giving warning for America under Donald Duck administration is because they kidnapped and arrested without specific and prospective cases and reason dito kay Maduro. Yes po. Ang bansa na nagbabanta dito sa Amerika na they will sa totoo lang prior in hours ngayon pag natapos ang oras na deadline, this group will be attacked. Yes po. Okay, they will fire their weapon for the retaliation doon sa mga bansang sumusuporta dito sa empowerment ng Amerika. Obviously naman Yes po. na ang Pilipinas ay talagang tatamaan dahil nga sa katarantaduhan at self-interest ng BBM administration. Maraming hindi siya makakatakbo, hindi siya makakapagsinungaling. Why? Dahil nga, tanda mo, again pagkatanggap niya ng 926 billion as part of the aid kay Biden administration, siyempre ilang araw lang, ilang oras lang yan It is a matter of month kasi magte-turn over si Biden going to Donald Duck. What happened in the period of month? Yung distansya na buwan na yan.
Yun ang sinasabing alibi reason to enter particular weaponry in a defense system ng United States Armed Forces. Kasi bakit? Pinirmahan ngayon ni Bangag na Marcos para hindi ma-restrict at hindi ma-defy o mabulgar yung 926 billion. Ikaw na ang naging presidente at meron agad automatically na 926 billion. Di ba kita na agad yan? So ang kapalit noon ay ang pagpirma ng Visiting Forces Agreement. At indicate dito sa Visiting Forces Agreement yung updation of policy, control, management, and statement to defy ano ang bagong akda ng Visiting Forces Agreement. Yun ang nakapaloob doon sa dulo ay yung EDCA. Kaya meron tayong EDCA because dahil diyan. Ngayon, particular, dapat dito ay doon lang sa surrounding ground kung saan magkakaroon ng unphysical maneuver for actual military adoption training. Yes po. And that is the reason doon tungkol sa ano ang implication ng Visiting Forces Agreement. Yung mga ginagawa namin yung balikatan, that is a part of contingent enhancement preparation for military adoption training doon sa sinasabi natin updational development. Anong nangyari? Abay, nilagyan na lahat yung mga pulo na kung saan po pwedeng i-describe ang EDCA. Ang tanong, sino ba ang tunay na may control ng Project Dragon o yung sinasabi nating EDCA? Sino? Sino, Kuya Kiko? Walang iba kundi ang principal ng submission ng Visiting Forces Agreement. Kasi bakit? Kung totoo na ang sinasabi natin, mahal natin ang ating bansa bilang panunumpa at bilang kawal ng sambayanang ito, hindi ka papayag. Dahil na nga to compromise, Kuya Kiko, you are the Chief of Staff of the Armed Forces of Philippines. Please close your mouth. I will give you 15 billion for internal project. Wow. Yes, nagawa naman talaga nila yung mga internal project na yan eh. Palitan yung bulok-bulok na bubong, 1956 pa, baguhin. Yung ibinago, dapuan lang ng kalapating medyo mabigat-bigat, tumutupi ang yero. Okay? Pinturahan nyo na, okay na yan. Call na yan. May awarding na. Ganun naman ang side ng AFP. Kaya kung bakit deny itong si Chuchu Brownie doon sa kanyang dalawang condominium sa the port. Yes po. Alaw na yan. Yung tinatapakan mo pa lang, milyon na. Isang paa pa lang yan. Pag nilapag mo ang isa, another million. Tapos doon ka bibili ng property para i-develop mo ang iyong condominium. Sayang ang kondo. Kuya Ed, Kukunin yan namin. Ilan? Magmula kay Cory Aquino. Ilan Chief of Staff? Isa. Sumunod kay Tabaco. Kay Bentaboy, 2. Kay Joseph Estrada, 3. Sino sumunod kay Joseph Estrada? Si Gloria? Gloria Macapagal Arroyo. Ito isa-isang Chief of Staff yan. Sino sumunod? Noynoy. Noynoy Noynoy Aquino, yung pumalit kay Gloria. Oo, kay Adik na naman, kay Noynoy. Kay Noynoy Nguwe. 5 na. Yes, po. 5 Chief of Staff. Sumunod, sino? Si Espiron. Taki. Espiron. Okay. Ngayon, sumunod. Brownie, putang ina, ikaw lang ang meron 2 putang ina yan. Kondominium? Pero yung 6 man na Chief of Staff, ang pinakamalaki lang na nakuha, ay inaward sa kanila ay yung probation. Pangalawa, yung mga lupa na nabili nila at pinagtayuan nila ng ng restaurant.
na pinauupa nila, just part of continuation para masuporta ng pangangailangan ng pamilya ng mga chief of staff together doon sa gamot, pang maintenance. Tapos ikaw, sasabihin mo na ang dalawang condominium na tinayo mo plus unclear pa ito. O kasi ginagamit mo yung pangalan ng pinsan mo eh. Ito, sa dalawa, ano sabi mo? Ito ay bunga ng yung dangal. Ang tanong, pusang alaw! May dangal ka ba? Wala. Putang ina, pinaglululoko mo ang sambayanan. Dahil bakit? Ito na, kasama mo ang 18 general. Ito na ang last day ninyo. Feel na feel nyo ang sinasabi ni Kuya Ed. Yung dalawa ninyong tukot, ito ang gobyerno mo, ang PMP, wag na yung PMP, putang ina PMP, wag na yan. Ito na lang. Kasi ito, mananatili ito, bayaran ito eh. Pera-pera lang ito eh. Philippine National Pera. Ito. Ito, pera-pera lang ito. Noong pamay, wala nang dangal. Hanggang ngayon, hindi man lang nag-isip ang putang ng mga general na kinalaban o nakalaban ni Duterte na they are supporting being a businessman, being heading doon sa drug syndicate. Ilang general yan. And then ito na ngayon. Bongbong Marcos, ang na sinasabi mo na we are watching your back. Yes, truly. They are watching your back before you fall. Hindi ninyo alam. Yung mga general na yan, magmula kay Pukis hanggang kay Bungaw at yung mga susunod pa. Meron pa eh. Meron pang sino pa ang nandyan? Recently, meron pa. At darating pa yan. Hindi ka po nakakasiguro. Lalo na ngayon, triggering our people that isang taon nang kinidnap nyo si Duterte, dinala nyo sa Hague, wala naman palang kaso. Pag walang ebidensya, walang kaso. Opo yan. We have to agree. Ngayon, sino ang magbabayad ng pag-stay ni Rodrigo Roa Duterte? Alam nyo ba na merong calamity condition yan? Ang ikulong nyo ang isang tao na magsasaper ng kanyang, yung kanyang dinadanas ngayon, na pagkahirap sa kalooban, defying sa kanyang kalooban. Ano ba nyo ba ang hirap ng kanyang kalooban? Ito, babayaran niya ninyo. Babayaran niya ninyo. Siyempre, ilulusot nyo para bayaran ng alin? Ng ICC. Malaki po ang babayaran ng ICC. Bakit? International Criminal Court ka. Bakit ka tanga? Bakit ka ulul? Tumanggap kayo ng wala naman palang kaso at pinag-stay nyo pa siya ng isang taon, nag-appeal siya para sa kanyang temporary freedom. Dinisregard ninyo. Hindi nyo ba alam? Ito na ba ang klase? Ito na ang klase ng sinasabi nating karapatan, hindi lang ang Pilipinas, ng mundo, ng lahat ng bansa na na-under ninyo dahil kinikitil ninyo ang karapatan ng tunay. Ngayon, anong mangyayari sa mundo? A war will be prescribed in what we call the positively will done. And this war is not only for Philippines, it is entire world. Why? That is wanted and physically that is the official wanted ng alin? Ng Illuminati. Kasi para magkaroon sila ng centralized power. Yes po. So matutupad na ang one chip, one order. Kuya Ed, could I ask a question po? Simple question lang po, Kuya Ed. Sige, Meron Kuya, po mga comment ko lang sa isang kaibigan ko, Kuya Ed, sinabi niya na he could not believe na ngayon nang siya nakita ng katulad ni Browner na ganyan kakurap. There's no one in history sa ibang bansa na ganyan kakurap. Lumaki mga mata nila. But ito yung comment nila, Kuya Ed, okay? Do you think, Kuya Ed, the other foreigners are saying is true? That World War III will be decided by the Philippines. It's not Taiwan. It is not Greenland, but by the Philippines. Do you believe in what they say? Kuya Ed, it will be decided
by the people, Sige po, by thank you. the DDS, Okay, by thank the you. Dutertes, Kuya Ed? Opo. Or do you think that it is just ano ba, parang bola lang sa kanila? What's your opinion po, Kuya Ed? Do you think that what they're saying is true or not? I give you the floor, Kuya Ed. The floor is yours. Apparently, salamat. Okay. Ang isasagot ko diyan, uncovered and clear yung mga mithiin at programa ng Amerika since pirmahan ito ni Bongbong Marcos, yung Visiting Forces Agreement. That is the final and confirmed target and operational. Why? Philippines is nasa choke point. Ang Pilipinas po ang talagang napakagandang defensive or defense area subject for American Defense Force. Hindi po ang Japan, hindi po ang Taiwan. Kaya nga, tandaan mo ito September of 2023 at September of 2024, Kuya Kiko, naalala mo? Naandyan pa sila, sinasabi natin, Agila ng Mindanao. Naalala mo yung sinabi natin for Yes the po, yes po. prescription? Yung nalaman mo na nandito sa Mindanao, yung sinasabi nating damage at waste ng paggawa ng atomic? Yung Yes po. uranium? Okay. So, di ba Depleted sinabi, uranium. di ba sinabi natin, pinagsabi din natin na imumove yan yung armament o yung force ng Amerika doon sa area sa Ukraine at saka sa Middle East. Ipupull out nila yan, ibabalik nila yan doon sa Taiwan shore. Ano ba? Sino bang bansa na 100% na nasa Taiwan shore? Wala namang iba kaya nasa batok natin ang Taiwan. Di ang Pilipinas, kasi nga yan, hindi yan pwedeng mawala sa Amerika. Yes, yes. At hindi rin tayo pwedeng kunin ng China na kinakatakot nila. Woo! Hutang ina. Anong tawag nila kay Duterte? Hutang ina yan. Ang tawag nila? Ang tawag nila ay aso ng China because pag si Duterte daw ang naging presidente, tayo ay magiging probinsya ng China. Hello. How about now? Makakapasok ang China nang walang passport. Yung mga sindikato ng paggawa ng cocaine at saka ng shabu, nagparada rito. 14 days? 14 days? Pwede na mag-produce ng 1,000 kilo ng shabu at cocaine ang one day. Bakit? Naka-prepare na yan Tignan mo nga yung sinasabi natin mga container at saka yung mga warehouse na recently after Rodrigo Roa Duterte operated it, ang dami. Ngayon, nagbabalikan, dati isa lang, ngayon, 4 na sila. May kasama pang 3. Totoo po yan. Ito ngayon, pagkatapos ninyong sabihin, hello, welcome sa mga tangalista at saka patrol at saka yung mga dala-dala ISIT. Ito po ang katotohanan. Ngayon, hinihimod na ng Pangulo ninyo ang alin? Ang alin ang ang puwit ng China. Bakit? Napag-aralan niya na maganda pala ang synonyms ng salitang friend to everyone but not enemy of anyone. Kasi nga wala kang utak. Bongbong ka. Bongbong Marcos ka. Ang alam mo lang, bumatak, kumarga. Ngayon, Parang katulad kay Zelensky, Kuya Ed. Parang Ayan katulad kay nga. Zelensky lang. tingnan mo, ano ang nangyari sa Ukraine? Tignan mo, sino ang masisisi ni Zelensky? Sa totoo lang ba yan? Sa mga nandito ngayon na nagsusubaybay sa amin, sino ang sinisisi ni Zelensky? Sa totoo lang, hindi naman aatake si Zelensky. Always defensive lang siya. Ito, wag to, dito tayo, ganito. Anong ginawa? Pinangakuan ng supot na Amerika, uncircumcised America, personality of Donald Duck, na umatake. I will send you yung aming, busted ng mga missile namin, yung mga luma na naming missile, babayaran nyo yan. Hindi yan free. Amerika pa,
Kailan niya nag-donate ng hindi ng free? Hutang ina, mula pa no Second World War, hindi yung mga gamit nila ay hindi donation. Lahat yan will pay. Matagal na tayo nagbabayad ng utang sa Amerika nang dahil sa ginamit ng Amerika sa mga armament. Ito na siya ngayon. Ang tanong, lumipad ba ang mga missile, yung interceptor, yung mga air-to-land surface missile? Lumipad ba? Pumutok ba? Pusang alaw inong inactivate lang para paliparin Yung activation turn to, alin? Yung ignition turn to detonation. Yan ngayon ang sinasabi ko, ang Pangulo ba, ang sandatahan ba ng kay Aso, yung kay Teodoro, yung DND, at saka yung National Security Council natin together with AFP and representative ng P. Chinek nyo ba na baka yan ay katulad ng mga prospective missile defense system na inilagay ng Amerika? Oy, huwag kayo mag-report. Sorry, Kuya Ed, may Anormal yan. Masaya ako basta may nagre-report. Basta na andyan ang ating kababayan. Habang hindi tayo, tinitake down, naririnig nila yung prospective reason natin, yung ating pakay na hindi na tayo sa mga oras at araw na to ay magpatanga-tanga pa. Dahil running time. Yes po, Kuya Ed. Bukas, pag may gera na, anong magagawa ng mga dala-dala ay shit? Ano ang magagawa ng mga bayaran na trolls? Ano? Kalma lang kayo kasi yung grupo ni Kuya Ed, yung grupo nila Kuya Ed, tutulungan tayo. Bakit ko kayo tutulungan? Samantalang ilang taon na kami ni Kuya Kiko, nagsasabi, you must prepare, you must see to it, why if, kung matuloy. Ito, ano sabi? Sa Pilipinas, manggagaling ang go signal. Ngayon, susundutin ang puwet ngayon ni BBM. Sige, huwag mong i-start ang gera, kundi ikukulong namin kayo. And that is the reason why, sa palagay ninyo, yun na sinasabi natin mandato, advantage and disadvantage. Pag hindi ka sumunod, hulihin kayo. Matutupad ang aming mga pangarap. Nakukunin na ngayon yung adik natin Pangulo ng Amerika. Daw be, kung sumang-ayon, malinis ang Amerika, walang kasala-sala. Kasi bakit? Ang Pilipinas ang umuna. Alin? 20 days? To 30 days? Ano ang natutunan nyo sa 20 days? Hindi natin kaya 30 days. Anong natutunan mo? Asong general, ano? Yung i-transfer mo yung pangalan kung kanino-nino sa pag-aari ng yung condominium? Ano? Anong may tutulong mo? Anong may tutulong mo? Putang ina, hindi lang ikaw ang sundalo. Sundalo rin kami. At alam namin ang katotohanan tungkol sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Yung aming obligasyon, yung aming tungkulin na nakabase din mismo sa batas ng militar. Hindi ka pa nga, wala pa ngang sumun sa'yo para harapin mo yung kaso na ipapile namin doon sa military court. Anong may tutulong mo? Ano? Kuya Ed, I have a question po. Please continue. Ito gusto ko, Kuya Ed, yung narrative. Yes po, Kuya Ed. Darating po yung araw po. Sige po, Kuya. Well, darating ang araw na sino ang magsisisi? Kayo? Tangina. At dati balay mo, Jayen, ti Bangirin. At dati balay mo, Canada, Australia, France, Italy, adda, balayin mo, Barok, adda, o Kinana, adda. Bakit? Kaya mo bang ubusin yung 15 billion? Hey, alam mo ba yung 15 billion? 15 container yan na 20 footer. Why? Di ba? Remembering na si Kuya Ed ay nag-escort noong 1995, di ba? Remembering that? Ang isang laman, ang laman ng isang 20 footers ay 1 billion.
Yung isang 20 footers, Kuya Kiko, yung tag-1,000, yung isang 20 deck ng container, ang laman niyan ay 1 bilyon. So meron kang 15 20 footers na container. Ngayon, ang pinalitan mo lang, yung mga nasisirang galing, tumutulo na training center, ha? Yun lang ang project mo. Nag-report ka na ba sa accomplishment at accomplishment ng project ng 15 billion? Awan pay, tinapay. Awanin. Yes po. Kuya Ed, Mananagot kayo. Ito ang senyales ng oras ng paniningil. Ang report ni Attorney Delra na 1 taon na nakakulong si Duterte pero wala pang official case dahil hahanapin yan ng ICC. Yung sinasabi nyo, almost 30,000 Filipino be-inday involving doon sa drug campaign ni Duterte. Nasaan? Yan ang abangan nyo. Plus yung nangangalog na katayuan ng sandatahan. Lagi yan eh. Lagi nakatayo pulis yan. Pera-pera lang. Tangina. Mga asawa ng pulis. Sapat ba kayong pinapalamon lang kayo ng salitang pera-pera lang? Wala na bang katangian? Wala na bang loyalismo? Wala na bang nasyonalismo ang inyong asawa? Dahil pera lang. Ang lagay. Kuya Ed, could I ask a question po, Kuya Ed? Sabihin na po, Kuya Ed. Okay, relax na po. Do you think, Kuya Ed, who mismo, Kuya Ed, ang mas magsaserve kay Donald Trump o mas in tune kay Donald Trump sa plan po niya? Tatay Duterte or BBM? Kasi po, marami po nagtatanong, okay, na si Tatay Duterte is the best friend, okay, of Donald Trump. But the big question is, okay, whose interests will serve first? Kasi Donald Trump, tulad sa sinasabi ni Dr. Ana Malindog Uy at ni Dr. David Ulalu, America is doble cara. So we want to uncover kung ano talaga ang doble cara. Is Donald Trump a friend mismo kay Tatay Duterte? Does his plan in tune kay Tatay Duterte? Or is BBM in tune sa plano ni Donald Trump? In your opinion po, Kuya Ed, who is the better puppet and who is the better na magpo-foil po ng plano ni Donald Trump? Because, right, as what he said, as was established, World War III will be decided by the Philippines, by the Filipino, by the DDS, by the Dutertes po. The floor is yours, Kuya Ed. Ganito Hit yan. it. Okay. Yes po. Fireback tayo sa likod para makita natin yung harap. Yes po, yes po. Yes po. Ang tanong, bakit nagpaparamdam si Umaba? Yung negrong presidente. Sino ba to? Obama? Obama. Si Yes po, yes po. Obama ngayon ay ang center ng lahat ng ngayong social media at news contingent, no, all over Europe, Western America, and even dito sa atin sa social media. Gumagalaw siya, tumatayo siya para sabihin mali ang ginawa ni Donald Duck. At ang tunay na makapagsasanksyon lang kay Donald Duck ay ang United Nations, the UN. Bakit? Hindi mo po pwedeng labagin yan. Meron niyang internal relation and policy. You cannot. You cannot. Then, again, ang makapagsasanksyon ay ang United Nations. Sino ang magpapile? Sino ang magkakastigate? For what group? Sino? Siyempre, yung formerly president na ngayon ay gustong bumalik sa presidensiya. So, ang mangyayari ngayon, tatrabahuin ngayon ng mga organizer at grupo ni Obama
Yes po. ang CIA. Laging CIA. O laging CIA. Hindi po pwede itong nanalo si Biden, balik tayo. Nanalo si Obama, Yes po. CIA. Nanalo si Biden, CIA. Nanalo si Donald Duck, CIA. And now, ang tanging din control to escalate the means of information para matrigger yung sinasabi natin United Nations will sanction only, yun ang mabigat diyan, only Donald Duck. Hindi pwede ang Amerika. It is losing title pag sinabi mong Amerika. Kasi Amerika is a part of United Nations. Kahit pa sabihin natin na humiwalay ang BRICS, BRICS ngayon ang susuporta sa lahat ng pangangailangan ng United Nations to calculate what we call the reason why makontrol nila mismo, enhance doon sa programa to peace, no? Para papanagutin si Donald Duck. Ngayon, mag-aagawan sila ngayon. Sino ang kakapitan o sino ang pagbibigyan ng CIA? CIA. Si Obama o si Trump? Well, ang pagbibigyan ng CIA, ang alin? Ang BRICS, para mawala ang liderato ni Kumag. Kasi pag sinuportahan nila to, still ito. Kita mo may National Guard, may ICE, Yes po. may ice candy, may ice cream. Yes po. Oh, yung ice candy, yan ang Air Force. Yung ice tubig, yan ang Navy. Yung ice, yan ang Army. So, yan ang sinasabi natin, the National Guard Concentration Program. Yung ginagawa nila, lalo lang nagpapabagsak at nagpapanegatibo sa kanila. Mag-consensus tayo. No. Sino ang gusto ng taong bayan ng Amerika at ang status ng leadership ni Donald Duck? Pareho sila ni Marcos. -3. Yes po. It's Kasi true. hindi kontento ang sambayanan ng Amerika, the family of the state, even the neighboring country ng Amerika sa Europe, Western America, dahil sa ginawa nilang pag-abuso. And then now, nagtitreat sila, tinitreat nila ang Greenland. Balik tayo, ano meron ng Greenland? Natural resources. Bakit ngayon hindi pagtripan ng Amerika ang Pilipinas dahil ang dami nating natural resources? One, meron tayong oil. Sa West Philippine Sea, sa Kawayan Quezon, sa Kawayan Cagayan, tapos dito sa Cotabato at meron tayong Malampaya. Kahit 4 lang yan, kaya tayong buhayin. Kaya tayo nitong buhayin. Meron tayong gold. Yes po. Meron tayong silver, meron tayong copper, meron tayong metal. Tapos, hindi pwedeng magtom ang Pilipinas kasi ang Mindanao mismo ay ang food basket. Bakit? Bakit? Ika nga, mas binubuyo ng CIA o ng Amerika na galawin ni Marcos ang pera in preparation sa kung sakali man dahil na-involved si Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ni Tantoco in overdose using of cocaine. Yan ang totoo. Ngayon, kaya siya puppet ng Amerika. Yes. Hila dito, hila doon. Yan ang datingan. So wala talaga tayong aasahan sa administrasyon na to. Kahit pa pinirmahan niya ang 2026 national budget, kahit ito po ay punong-puno ng insertion, problema, at mga kung ano-anong mga programa na which is tinatalakay upang idebate at para ma-expedite nila o maipaliwanag bakit kailangan pirmahan. Ano ang nangyari? Pinirmahan pa rin niya ang national budget on 2026. Bakit? May fundamental basis. Kasi kung collapse tayo, kapag hindi na nag-remit ang OFW, wala na ang Pilipinas, Kuya Kiko. Wala na. Kasi wala na ang pera. Wala na ang budget. Wala na. At naglalabasan ngayon
yung mga sinasabi nating mga Kuya Ed, record hello. at saka mga ghost project. Yes, Kuya Kiko. Okay, someone may nagsascumble ng signal niyo po, Kuya Ed. There's someone who's Walang, nagsascumble. walang We are now problema. in the presence of the Oh, Illuminatis, oo. the One World Yes. Order. Yan ang kailangan maintindihan at maunawaan ng taong bayan ng Pilipinas. Na papaanong nangyayari ang mga kuni-kuni-kuni-kuni-connection. Pero may paraan po tayo para ma-brown out yan. Salamat po, ma'am. Ang alin? Ang asikasuhin natin ang likas na yaman ng Pilipinas habang Hello, hello, may hello, hello, panahon hello, pa. hello. O, hanggat may panahon pa. Dahil kung hindi natin ito aasikasuhin, iiwanan tayo ng Marcos administration kasama ang mga galamay nito na wala man lang kapera-pera. Pag-aawayan pa natin yung 200 na container ng dump truck container ng bigas. Kayo ang kawawa kasi kami dito sa Mindanao, kaya po namin buhayin ang aming sarili. Napakaluwang po ng Mindanao. Kahit po backyard lang na gardening, kaya po namin. Kailangan lang namin dito ay yung sufficiente na pansuporta ng bigas. Pero in one decision, through the consideration of Mindanaon, we push the Mindanao Independence Movement. Kasi kung di namin ito itutulak, Kuya Kiko, wala eh. Masasawala, mawawalang hiya, matatarantado, mananakaw na naman ang pera ng kaban ng bayan kahit ganito kalaking ebidensya na itinapat sa muka. Kasi ang titignan ay ang dungis ng iba. Kuya Ed, could I ask a question po, Kuya Ed? Okay, you could undermine it if corny yung question ko po, Kuya Ed, okay? Do you think the Philippines is undergoing the process of one world order? Bakit po ako nagtanong ng ganyan? Because America is right now is very, very aggressive at marami nagsasabi ho na it is becoming one world order. At ang nakakatakot ito, meron pong isa pong what you call this occult or family po ng occult na si Antonio Claus, okay, na affiliated sa Si Antonio Illuminati Cruz. ay nag-support ngayon kay Donald. Yes po. Si Antonio Cruz, mga tao po rito, is pamilya po siya ng Nazi. Pero hindi lang basta-basta Nazi, isa po siya sa mga kanang kamay pamilya po niya ni Hitler sa mga occultism. Mga ganyan. What do you think, Kuya Ed? Are we in the process or not? In your opinion po, Kuya Ed? Well, diretsuhan tayo, Kuya Kiko. Total, ito naman yung trabaho natin, diretsuhan. Yes po. Ang masasabi ko diyan, Yes po. kahit sabihin pa na tayo ay under ng Amerika at ang Amerika ay under ng Illuminati, pakatandaan mo, just to remember the past for Filipino. Naku, nagre-report. Before an Asian development, may sarili ng administrasyon at pamahalaan ang Pilipinas. Kaya nga po ang Pilipinas ay dinadayo Yes po. ng lahat ng mga bansa tungkol sa kalakalan at palitan ng ginto. Dahil ang bansa po natin ay noong pa'y maunlad na. Pero dahil nga sa pagdeklara ng edukasyon at alinsabay na rin ng pagbubuyo o pagtatraidor ng Amerika sa Pilipinas sa pamamagitan ng buyuin niya si Andres Bonifacio upang ipapatay si Andres Bonifacio ni Aguinaldo. Dahil yan ang unang bunga na very effective. Ang alin na naman ng very effective, ang makialam ang Amerika sa saan? Sa policy ng political system ng Pilipinas. Nga, hanggang ngayon nga hindi na ibabalik ang sagisag ng tunay na pagwawagayway ng ating bansa. I warning you, Kuya Kiko. When the times come at dumating ito, the Filipino, hindi nyo na ito maaawat. We will come back again to return on what the heroes and the warriors of the past. Delikado po ang Pilipinas. Bakit delikado? Namumutawi po sa dugo ng bawat Pilipino ang pagiging warrior. Ano pa man lahi meron ka, manubo man ka, higaunon man ka, blaan man ka,
sa ating mga tunay na lahi at mga tribo. Hindi po yan kakayanin dahil ang Pilipino po ay handa pong mamatay sa anuman pong laban. Dangan nga lang nakakawalang saysay dahil pinamumunuan tayo ng mga magnanakaw. True. Instead na gamitin ang pera sa development ng ating likas na yaman upang tanuran ang ating likas na yaman, upang magkaroon tayo ng malayang karapatan dito at maging maunlad. Hindi nyo ba nakikita kung anong unlad ang pupwedeng gawin at ibigay ng pag-aasikaso at pagde-develop ng likas na yaman? Kahit sinong bansa sa Europe at Asia, luluhod sa pintuan ng Pilipinas dahil ang ating oil, 100 years. So meron tayong 400 years. Bakit 400 years? Hindi na nga natin isinama ang West Philippine Sea, pero madidevelop yan for certain negotiation. Ang ginto, ang pilak, at ang ano pa, tulad ng ginawa ng hari o ng presidente ng Burkina Faso na si Ibrahim Traoré. Tingnan nyo, ngayon, kumuha kayo ng 1,000 o 100 na dollar ng Burkina Faso, kung papayag silang ipalit mo ang 100 mo. Sasabihin sa'yo, no. Bakit? Ang pera po nila, kung hindi ko nagkakamali, 4 ang backup. Unang backup is gold. Sumunod na backup is diamond. Sumunod na backup ay yung ginagamit sa cellphone. Tapos yung oil. Ganyan po, kayaman ang Burkina Faso. Kaya nga dinidevelop nila ang buong certain Africa to meet this one for their development. Kuya Ed, could I ask a question po, Kuya Ed, if it's okay lang po? Teka, Okay. Sige po. okay, back na. Okay, sige Kuya Kiko. Okay. Do you think po, Kuya Ed, kasi Kuya Ed, totoo po talaga, even my friends po sa ibang bansa, okay, sinasabi nila na talagang mayaman ang Pilipinas is like a sleeping dragon. Do you think na sinasadya po yan ng Amerika, okay, na hindi po i-develop yung Pilipinas? Kasi, syempre, may mga oligarchs yan eh. Utusan yan eh, Kuya Ed. Because, ito, question, Kuya Ed because it could threaten the US dollar dominance. Do you think richness at kayamanan ng Pilipinas could threaten the empire's US dollars or the currency? What's your opinion po, Kuya Ed? I give the floor to you, Kuya Ed. Ang ganda ng tanong mo, brother, buddy, Yes, partner. yes. Ang ganda ng tanong Yes, mo. yes. Noon pa dapat yan, walang halaga ang dollar. Noong 1982, Yes po. kasama niya si Ronald Reagan. Alam niyo ba na nag-produce ng ilang toneladang ginto? Si Marcos, para suportahan ang pangangailangan ni Ronald Reagan. Pero nasawata siya dahil alam niya nagrereklamo at nag-aalboruto ang sandatan. The people. Yan po ang totoo. Philippines can provide 1,000 o trillion ton of gold. Noon kaya nga tignan mo si Marcos. Kami pamilya namin is Marcos supporter. Sa una pa. Yes, Pero nadismaya ang pamilya ko dahil sa katarantoduhan at ang pagiging adik nito ni Bongbong Marcos. Wala ni katiting. O kaya hindi man lang siya naging patay na kuko ng kanyang ama. Iba talaga. So bumalik tayo. Oo. Yes po. Kaya natin hindi gamitin ang dollar. We separate peso from dollar. Kasi bakit? Meron tayong ginto eh. Meron po tayong ginto. Yung dollar, meron pa metal backup yan? Wala. Ang metal backup niya, nakadikit ang metal backup niyan sa missile. Saan pa? Sa atomic. Saan pa? Doon sa mga escalate manufacturing ng weaponry. Doon yun ang sinasabi ng Amerika, I have metal backup for my dollars. See? I have 500 plate. I have 1,500 battleship. I have almost 1,500 atomic bomb. Yun ang metal. Pero ginto, meron ba sila? Naghihikaos nga yung Mexico para humigop ng oil.
Kaya nga ang target nila ay sakupin ang Greenland Lang. kasi ayaw pumayag ng Canada land. Yan ang totoo. Kaya nga lagi nating sinisigaw, Kuya Kiko, dito sa mga kababayan natin, abay manood naman kayo ng mga international news. Wag lang ABS-CBN at saka GMA7. Ang ituturo sa inyo niyan, ha? Alam mo kung ano? Kung ano na ang nangyari. Kanino? Kay Batang Quiapo. Sa Channel Oo, 7 naman, kung ano na nangyari sa mga anting-anting na mga babae. Wala tayong matututunan. Mga sangria. Hindi ni yung mga sangria bayan. Ako, diretsuin ko kayo. Kasi nawiwili na tayo na manood ng mga ganyang katarantaduhan. Bakit? Sa totoo, kaya kayo pagtanggol ni Tanggol ng Batang Quiapo? Kaya Hindi ka nila, naubuso na bala yan eh. oh, So, kaya tumbo. nilang, kaya nilang i-intercept ang mga missile ng mga sangria girls ng GMA7? Hindi! Kasi na-adapt nila na ang Pilipinas pwedeng bulahin tulad ng mga ano ba ito? Yung mga Korean drama, etc. etc. Yung mga ganyan, pabalik-balik. Yun ang anting-anting nila, balik-balik program. Pero ang totoo sa realidad, ni hindi sila nagpapalabas ng 1 oras at kalahati para magbigay ng tamang positibong impormasyon kung papaano at ano ang ide-develop ng ating bansa sa salapi at sa pondo ng bayan. Hindi Tumanda na lamang ako nito pero wala akong nasaksihan. Napalabas na nagsabing, Bayan, kami po ay ang ABS-CBN. Sinusuportahan po namin ang programa para i-develop ang atin pong oil. Ganito. Kailangan po lang natin ang budget na ganito. Simple. Pero pag tungkol sa nakaw, pag natapa lang kayo, wala na. Kaya nga hindi po kami naniniwala sa mainstream media. Mabuti pa nga itong social media. May nagre-report katulad namin, sisirain nyo pa. Imomonitor nyo pa si Kuya Ed. Putang ina niyan, gagawa kayo ng JC para sa akin, para i-monitor. Kasi tumatanggap kayo doon sa inyong mga pinanser na ang pinanser nyo dalawa. Isang local pinanser at isang CIA pinanser. Yan bang mga pinanser nyo ay tulina para imandato nyo ko? Ha? 2 pangalan sa iisa. Meron ba? Yung mga pangalan na Guzman na nagre-recruit ng MPA. Ha? Meron ba? Ikaw, Tabulyog. Ha? Alam mo, we are not classmates. We are not classmates. Di ba? Yes po. May nagawa kayo? May intervention ba kayo? Siyempre, Duterte! Habang kaya namin, gamitin kayo. Duterte! Yes po. Di ba? Utang ina, DDS, kayo ang tunay na dala-dala ay shit. Kung saan ang pera, doon kayo sasama. Tama o mali? Agree. All of the above question will be answered. Silly. Your stupidity will not be a grievance para awatin nyo kami ni Kuya Kiko. My partner. Meron pa yan, hindi nyo kaya. Ana Malindugoy. Si David Ulalo. Meron pa yan, si X44. Meron pa, si Docbet. Kaya nyo? Sa palagay nyo, magsama-sama kami, kaya nyo? Putang ina, Bulilyas, sunog na kayo. Mismong ang malaking bahay na may malaking gate, nagre-report, nag-i-import, nagsasabi, Kuya Ed, confirm, meron pang isang bahay na maliit na bahay, pero malaki ang gate. Nagre-report din. Confirm, Kuya Ed. Mga ano yan. Ito, ganito, ganyan. Kasi, nang-aano kayo. Ngayon, yung inano nyo, inaano na kayo. Kasi mang-aano kayo. Hindi nyo ba alam na ang inano nyo ay ano? Tungkol sa mga ano? Hindi niyo alam. Nang-aano kayo Kaya tinatarantado kayo ng ano. Ng ano kasi kayo. Kung hindi kayo ng ano, hindi kayo aanuin. Naintindihan nyo ba? No. Kaya wag nyong i-level ang utak ninyo na kayo kaya nyong talunin si Kuya Kiko. Kasi sa akin, sorry. Thank you po. Sorry nga abutin nyo. Ikaw na 2 pangalan na nag-isa ngayon,
Sabi pa nga ala akong magawa Oh, Supremo, ala akong magawa. Gawa nung sila kung saan laang ako, sila ang nagbibigay sa akin ng load. Pag hindi po ako na-loadan, hindi ako makapag-TikTok para pag-usapan, puro mga bilat. Ganyan ba ang ipagmamalaki nyo kay Kuya Ed? No, hindi ninyo kaya. Kahit magtulong-tulong pa kayo, puta, kahit sabihin nyo pa, humaba na lang ang inyong ganito, kahit sabihin nyo pa. Kakausapin for what reason? Hindi nyo kaya. Bakit nyo ko imo-monitor? For what reason? Bakit mo ko kakausapin? For what reason? And why you are denying that my statement is true? Because, and fuck you. Hindi ako dala-dala ay shit. You there. Mga lahi kayo ng support. Kasi ang financer nyo, the CIA. I have to agree, Kuya Ed. I have to agree. Ang makabansang katipunero ng bayan sa ilalim ng watawat ng kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ay hindi ninyo kaya. Kailan pa man sa pag-aakala nyo kami ay wala. Wrong. Kami ay nandito lang at nagmomonitor. Dahil ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basehan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Tignan nyo lang kung ang inyong ginagawa ay isa sa pagtatapat. Kaya lang, natapat lang kayo sa maganda financer. Pwede nga kayong mag-beach-beach. Beach-beach. Kata-kata kayo. Kuya Ed, may sinabi pala si former President Rodrigo Roa Duterte sa sinabi niyo po tungkol sa natural resources, Kuya Ed. Yes. So, basahin ko lang po, Kuya Ed, Okay? For sa mga taong bayan. Salamat, You can actually Kuya read Kiko. this. Okay. Okay. Do we need America to survive in a nation? Do we need America to fight our rebellion? Kaya natin to if we could develop our natural resources. See? Ito, sinabi ni Rodrigo Roa Duterte, okay? Ang sinabi ni Kuya Ed is sinusuportahan po ni Rodrigo Roa Duterte. But what happened to him? What happened to him? Inaresto siya, kinidnap siya, at the same time, walang warrant of arrest, walang pirma ng Supreme Court. Ano pa mismo? Legality. Yes po, wala pong legality, Kuya Ed. At the same time, sino yung mga witnesses nila? Kriminal. Hindi po yung pwede na gawin mong witness. Ang isang kriminal talagang active pa. Oh my goodness. Ito po, Kuya Ed, okay, just to support, okay, sa mga taong bayan, if you say na gawa-gawa ni Kuya Ed, okay, sakali lang po, Kuya Ed, okay? Ito po is statement po ni Rodrigo Roa Duterte, former president. He supports mismo Kuya Ed TV and the Mindanaoans and other peoples, even the ethnic community. We could develop our natural resources. We could replace the dollar dominance. The only problem is, meron pong mga outside na gustong kontrolin at hawakan tayo sa liig. So ito po, Kuya Ed. Yung sinasabi, mga outsider na bayaran, binabayaran yung mga insider. Yun lang, Yes, yun ang dating Kaya nga, masakit sa kalooban, bayan, na katulad lang ng paglibing after nang ipatay si Rizal. Patayin si Rizal, ay inilibing lang na parang basura. Ni walang kabaong. Alam nyo ba yan? Hindi. Kasi bakit? Hindi ninyo binibigyan ng tuong pansin ang historya ng Pilipinas. Alam nyo ba, nang dahil sa eleksyon na kauna-unahan, binulungan at binuyo ng Amerika na ipapatay si Bonifacio ni Aguinaldo sa salitang, if you wanted to win this election, kill your opponent. Hindi nga lang nakaklaro doon sa statement kasi 4 na beses
Sinalin-salin ang historya ng Pilipinas. Pero merong isang record na natago ng pinsan ni Nino, ni Bonifacio. Ngayon, ito na ngayon, yung viral nating nalalaman. Kaya nga, ang sigaw din namin ay kailangan ng ibalik ang katotohanan ng pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas na ang pula ay nasa taas, na ang ibig sabihin ay makadiyos, makatao at makabayan. Hindi ang asul na ang ibig sabihin ay ang kauna-unahang administrasyon ng presidensiya nitong goddamn Aguinaldo. Bumalik tayo sa punto sa tanong ni Kuya Kiko. We need to support to develop our natural resources hanggat may oras pa. Kuya, wala na tayong ipambabudget doon sa natural resources kasi nga ninakaw na nila. Bakit? Ninakaw na nila. Ipaano natin yung 1,000, 500, 200 at 100. Ipawalang bisa natin. Ngayon, i-extricate ang proper investigation. Nasaan na ang 25.5 ton of Philippine Reserve Gold? At nasaan na sino ang mananagot ng 30.5 gold na ipinul out ng panahon ni Adik o ni Abnoy Pinoy? Dalawa po ang nawawala natin. Na ang suspetya, ang Marcos din ang bumili ng 25.5 ton of reserve gold dahil sa pera ng 926 billion US dollar. Totoo po yan. Pinuhunan na kunyari, asan ang pinagbentahan? Kuya Ed, ang nakapagtataka, Kuya Ed, bakit hindi binabalita to sa media natin? Pero sa ibang bansa, aware sila na nagbigay si Joe Biden ng 900 plus billion US dollars para sa sandatahan natin. Bakit? Bayad, Why? Bayad. Yes po. Katapal bayad. Di ba sabi nga nung representative ng ICI, yung 1,000 na sa mata, sabi niya, wala po kaming nakikita na ebidensya o mga tao o pangalan dito po tungkol po sa involvement sa DPWH. Wala po, wala. Pero may 1,000 sa mata. Kasi bakit? Kayang takpan ng pera ang katotohanan. Yun po ang masaklap. Ang akala lang nila, ang sikmura lang nila ang nagugutom. Hindi nila alam na marami sa taong bayan ang gutom ngayon. Bakit? Wala tayong espasipikong programa. Saan? Sa pananarbaho. Wala tayong espasipikong programa para sa insurance o medical insurance. Kasi hindi nyo pa binabalik ang 89.9 billion. Ninanakaw nyo pa rin. Yun ang totoo niyan. And then, yung another progress natin para sa sinasabi natin support program academically para sa ating social economic, wala. Lalong walang-wala na sa natural resources. Pero sa totoo lang, Kuya Kiko, kaya natin. Meron pa yung natatagong pera ang ating bansa. Na ika Ito po yan. Na ika nga, yan gagamitin lamang katulad ng mga panahon ng digmaan. At ang pera na yan, hindi po yan lateral na pera. Yan po ay ang backup ng pera ng Pilipinas. Ang Philippine Gold Reserve. May nanagot na ba? Nagpatawag na ba ang Supreme Court kung sino ang dapat na kasuhan at papanagutin doon sa transaksyon na yan? Alam na natin Marcos, matik yan Ang sinasabi natin, kailangan maparusahan ang nasa loob ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil kung hindi papayagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kahit tatlo pa to, si Lisa, si Marcos at saka si Romualdez, hindi po mabubuksan ang pintuan. Kaya lang gusto din nila kasi para makatalam. Kuya Ed, could I ask you a question, Kuya Ed? In your personal opinion, Kuya Ed, okay? Opinion na lang po to, okay? Kahit yung mga taong bayan, I'm asking po, do you think this year may makukulong or will corruption still prevail? I'll repeat po, Kuya Ed, do you think may makukulong or corruption will prevail sa land natin?
I give the floor to you, Kuya Ed. Kapag ito bumagsak, nandiyan kami, nakapila kami nila General Pukis, ni General Santos, ni Colonel Kerubin, ni General Gimbao, at ang the others, si Colonel Mitran, at saka si Captain Dado. Nandyan lahat kami. Kami ang maglilista kung sino ang dapat. Dahil yun ang totoo. Yun ang sigaw. Sa totoo lang, para malaman nyo, nakalista na po kayo. At pipilitin namin kapag ito bumigay, pak! Ipatupad agad ang batas ng kamatayan para sa mga magnanakaw. Tapos kayo, Kuya Kiko, punta ka sa Villamor, pabagsakin ang lahat ng lilipad. May magawa? Lahat ng airport will be closed. Ang makipagtalo, may etc. Barili na. Dahil bakit? Kaya gusto nilang tumakas kasi involved sila. So, desisyonan agad ng kamatayan. Tignan ko lang kung may lalabas. Wala. So, pipila po tayo sa Liwasang Bonifacio, especially mention Bongbong Marcos, Lisa Araneta, Sandro Marcos, Romualdez. Lahat titignan natin ang galing ng inyong mga palusot at rason kapag alam nyo na kinakasana ni Kuya Ed ang M14. Habang papalapit kayo doon sa pagtatalian sa inyo, ikakanta mo. Tangin ninyo, si Marcos ang nagsabi, ito yung susi, ito yung pera, ito yung ganito, ito. Ambot lang. Mag-surrender ka pa man, kasama ka. Yan po ang bagay at karapat dapat lang sa katulad ninyo. Mamamatay din kayo. Kuya Ed, yes po. Kuya Ed, I still remember po yung discussion po before sa ibang geopolitical, okay? Okay. Sinasabi po nila, Kuya Ed, na the whole world hanggang ngayon, all eyes nakatingin ngayon sa Pilipinas, Kuya Ed. The whole entire world, even Canada, even Germany, nakatingin ngayon sa Pilipinas. Okay? Do you think, Kuya Ed, that the Filipino will be united and there will be justice? Or is imperialism or yung colonialism will still continue? In your opinion, Kuya Ed? Because maraming tao ang nagtatanong, Kuya Ed, they are asking, World War III will start sa Pilipinas. The big question is, what is your opinion, Kuya Ed? Ito. The whole world is now looking sa mga Pilipino ngayon. Sagutin kita, Kuya Kika, ng tatlong aspeto rin. Yung Yes po. sinasabi mong colonialism, dapat patayin yan. At yung isa, imperialismo, dapat patayin. Yes po. Ano pa ang huli mong tanong, Kuya? Will the Filipinos unite? People will unite? Yes. Kasi nasa ito nananalaytay po sa dugo ng Pilipino. At tunay na Pilipino ay ang pagkakaisa. At ang sinasabi nating lehitimong demokrasya. Totoo po yan. Dangan nga lang may mga partisan sa bawat development or estado ng ating bansa ang nataniman na. Sa totoo lang, after ng Benta Boy, naramdaman na natin na nananaig ang sinasabi nating sistema na yan. Kasi bakit? Unti-unti. During the period time, pagpasok ni Macapagal Arroyo, ay nagkaroon na ng mga party list ang CPP, NPA, NDF. Totoo mali? Totoo po. Kasi mismo sa bayan ni Cabalin, ni Arroyo, tignan mo yung mukha ni Arroyo, sa pagiging kasinungalingan. Tignan mo siya. She smiled in the face of BP Sara. But after touching the hand of BP Sara, when he turned about and going back to the chair, nakita niyo ang tunay na litrato ng isang komunista, sumusuporta sa komunista at isang traidor. Hello, Garci. Diba? Kaya Yes, nga ang puntong ito ba yan? No?
kahit mag-consensus tayo, I think 70% is belong to the people who want to development at pagkakaisa, no, ng pagiging nasyonalismo ng ating bansa. But the 30% will be divided doon sa Pingkalawan, sa Dilawan, sa loyalista at mga trolls. Hanggang doon po sila. Bakit? Bakit ko nasabi? Kuya Ed. Pagbantay. -3 ang kalaban bayan kontra +37. Yes po. Habang inaatake ninyo si BP Sara, kayo ang nagpapasika. Tanga! Sa ginagawa ninyo, manupay ng una na nahimik kayo, pero sigig ang meeting ninyo sa inyong alyansang MPA. At hindi kayo naniniwala sa kapal ng inyong muka na pinagtatawanan kayo ng mga bansang komunismo. Kasi hindi kayo kinikilala. True. Ang tawag sa inyo ay mga pirata. True. Tapos pagmamalaki nyo, mabuhay, mabuhay ang National Democratic Front, mabuhay ang Communist Party of the Philippines. Fuck you! Pumunta nga kayo ng China, kung bigyan ka ng pagkain doon, sabi mo, I am communist from the Philippines. Sipain ka kagad sa airport. True, Kuya Ed, is very, very true. Kung hindi na po, aarestuhin kagad. Marami na kaming natanong regarding diyan sa pointers nating Kuya Kiko. Oh, lalo na sa PLA. People's Liberation Army ng China. They never accept the communists that been entire in control. Control, alin? Alin ang control? Congress. Very, very true, Kuya Ed. Maraming nagtatanong ng ganyan, Kuya Ed. Senate. Alam mo, ang hindi komunista sa Senate? Sila ba to? Sila ba to? Si Go. Si Go. Yan ang mga klarong hindi komunista. Sino pa? Si Kuya Marcoleta. Hindi po yung si Miao Miao. Sino yun? Si Miao Miao. Sa Congress naman yun. Si Barsaga. Meow! Yes po. Meow! Si Barsaga. Hindi nila kaya yan. Yan ang mga anak ni Andres Bonifacio. Ewan ko lang kung si Libiste anak din. Hindi kaya pamangkin ito. Yes po. Kasi baka mamaya biglang kumambyo. Pero sabi niya, doon sa Danyos Previsions na 101 million ay hindi niya kukunin. Ibibigay niya sa mga nasalanta ng mga project ng DPWH. Baka pwede naman, Sir Libiste. Kasi ang kalaban namin, may budget na sila galing sa CIA. May budget na sila galing sa kung sino-sinong mga supporter ng komunista. Sir Libiste, baka pwede, budgetan nyo naman kami dalawa ni Kuya Kiko. Para, tingnan nyo lang, pag hindi lalo po silang umaray. Yes po. Budgetan nyo naman kami. Hindi eh. Kuya Ed, Totoo lang ba yan? Totoo lang ba yan? yes po. Wala po kaming tinatanggap maliban na lang sa pagmamahal ng aming supporter. Yes po. Marami nga po pala shout out po sa aming supporter sa Canada. Bornek. Canada, Australia, Italy, Rome, Taiwan, Japan, marami po. Pero Yes po. siyempre hindi naman po namin pwede sabihin na i-finance nyo kami. Hadlock man na ang mga yan. Tinuod na. Yun nga lang magsabi ka ng tungkol sa katotohanan, tungkol sa mga nakawan at nangyayaring irregularidad may kaso agad. Tingnan mo si General Pukis, Ang kaso niya, sedition for rebellion. Pasalamat na nga, General May kaso kang sedition for rebellion. Si Kuya Ed, 4 counts of sedition and rebellion. Kuya Ed, Welcome to the family. Ika nga. Yes po. May tanong po, Kuya Ed, okay? Minsan po nagtatanong sa akin ang mga Indonesians, mga Malaysians, at Singaporeans, okay? Sabi nila, Kuya Ed, did the Filipinos, kahit yung PLA, yung mga mainland Chinese, okay?
Hindi ako komunista, pero may let's say, may nagtanong sila, Kaya naman pala ang tingin sa iyo ng mga dala-dala ay shit, ay ikaw ang komunista kasi nakikipag-engage ka sa kanila para yes malaman po, ang totoo ng Pilipinas. O, kaya yes pala po, itong mga gagong mga DDS, yung mga dala-dala ay shit, ganun nyo kaming akusahan, kayo pala ang tunay na mga komunista. yes Hello. po. Dalawang Kuya Ed, pangalan sa iisa. yes po. Nagtanong po sila, Kuya Ed, ang sabi nila sa akin na, what happened to the Philippines after Duterte? Did the Filipinos forget ang prinsipyo at tinuro ni Rodrigo Roa Duterte, or minanipulate lang po ng media po, Kuya Ed? Kasi maraming nagtatanong, kahit po Taiwan, nagtatanong sila, we love Tatay Duterte, but what happened to the Filipinos? Did they forget Rodrigo Roa Duterte? Did you forget that Tatay Rodrigo Roa Duterte said, enrich your natural resources, not let the foreign people Alam mo, steal from your natural resources. Kahit sila nagsasabi po kayo, kahit mga Taiwanese, mga Indonesians, mga Singaporeans, at na-shock ako. Kasi sinabi nila na, what happened to the Filipinos? Did you lose yung dignity ninyo? Someone stole it? What is your comment po sa kanila po, Kuya Ed? Is it true, Kuya Ed, na okay, paano mo magalit po kayo? Sabihin, ito yung tanong nila. Is it true na nakalimutan na ba ng ang Pilipinas mismo, ang KKK, ang kay Rodrigo Roa Duterte, or not? I give the floor to you, Kuya Ed. Your opinion, Kuya Ed. alam mo, napakasaya ng topic natin pag tayo ang nag-uusap kasi maraming nasasaktan mga plastic. Plastic! Yes po. Oh, I have to agree, Kuya Ed. I have to agree. maraming nasasaktan, but apparently ang totoo niyan, hindi po pwedeng makalimutan si Rodrigo Roa Duterte. Hindi po, hindi dahil sa tayo ay mga supporter ni Rodrigo Roa Duterte, hindi po. Sa totoo lang. Kasi bakit? Academically, ang kulang lang sa atin ay yung tagapagpatalastas ng tunay na historya ng ating bansa para malaman na papaano tayo noon at ano ang ginagawa natin ngayon. True. Yun ang dapat. Pero ano ang ginagawa ng akademya? Anong ginagawa ng mga university? Especially sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa at saka sa FTI Taguig. Recruitment ng mga aktivista. Ano ang mangyayari ngayon sa mga commander na umaakyat? Galing yan sa Communist University of the Philippines from Quezon City to Laguna. O alam nyo ba kung ano yung Communist University of the Philippines? Yun yung UP. Hindi na siya university ngayon. UP-an na siya ng mga utak lata para gawing bala. Para maniwala kayo doon sa sinasabing imperialismong sistema at pananalig tungkol sa kung ano ang komunista. Ang tanong, bakit nyo iniwan ang mga kasama niya sa Romblon? Oh. Magtatanggi na naman kayo kasi ganito. Yan ay karapatan ng taong bayan. Ang alin? Ang maging komunista? Tanga! Kung ang taong bayan ang tatanungin mo sa kung ano ang kagustuhan nila, ang demokrasya ba o ang komunista, ang pipiliin ng Pilipino, kung Pilipino ka, ay demokrasya. Dahil sanay ang Pilipinas. Noon pa, noong 1557 pa, may sarili ng gobyerno o barangayan ang Pilipinas na ang pagdadaop ng pinag-uusapan dito ay ang kalakalan ng mga ginto. Mayaman na po ang Pilipinas noon. Dangan nga lang ang ginagawa ng Amerika nung dumating sila is para mapamaniubra ang pananalig at paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa politika at edukasyon. Ang tanong, sino ang nagsabi na bawal baligtarin ang bandila? Di ba't sila? Hindi ang Yes, batas? Ang tanong,
Ano ba ang nakalagay sa saligang batas na unang convention law na pinirmahan ni Bonifacio, ni Aguinaldo doon sa Malolos? Ano nakalagay? Sinabi ba na walang karapatan ang mga Pilipino? Walang pahina at batas tungkol sa sinasabi. Sa lahat ng constitutional ruling or statement na nakalagay doon sa Malolos Convention, lahat po nakapaloob sa karapatan ng tao o ng taong bayan o ng mamamayan. Kaya nabuo ang tinatawag nating, ano ang nabuo? Ang saligang batas. Nakasalig ang batas natin doon sa convention sa Malolo or Malolos Convention na binago naman noong 1987 after Cory Aquino stand for being the president, the first woman president of the Republic of the Philippines, inviting all CPP, MDF to come inside di Malacanang. So anong ginawa ng Class of 71? Na kung saan kami ay we are stand and we belong para masipa ang puwit ng Goddamn Marcos. Kinudata po namin. Di pa ako pinapanganak niyan. Oo. Grabe, Kuya Ed. Walang di pa ako pinapanganak. Patriot na kayo. Bayani na kayo ng Pilipinas. Hindi ka pa pinapanganak. Makulit na si Kuya Ed. Oh my Makulit God. na. Kaya nga ang kaso ni Kuya Ed is 4 counts of seditions and rebellion. Ngayon, kakasuhan niyo ako ng sedition and rebellion. Pang ilan? 85, 86, 87, 88, and 89 plus 2004 plus yung stand-off namin nila Kerubin plus yung Manila Peninsula, di 8. 8 counts of sedition and rebellion. Kamusta si Kuya Ed? Happy! Gusto niyo dagdagan? Yes. Go ahead. Gawin natin. Grabe, Kuya Ed. Kuya Ed, takutin mo? Pag kami nagsama-sama nung mga yan, ng mga general na yan, alam mong gagawin namin? Kakantahin namin ang bayan ko. Para maantig ka na ang mga tunay na katipunero ay kami at hindi kayo. Kayong mga manggagamit. Kayo ang mga tunay na magdalo na siyang trumaydor sa taong bayan. Yes po. Ang mga magdiwang ang siyang tunay. Nagbabago tuloy sila, sila ehersito ngayon. Tama si Kuya Ed. Very true, Kuya Ed. Magdiwang yan si ehersito, magdiwang yan. Kuya Ed, may tanong ako sa inyo, Kuya Ed, okay? Relax lang po, Kuya Ed. So sinabi niyo po pala about sa UP, Kuya Ed, kasi I think na maraming mga magulang rito ang naggagalaiti, galit na galit. Kahit kayo, Kuya Ed, alam niyo po yung pakiramdam na yan. Kahit ako, Kuya Ed, let's say, hindi pa ako magulang, uncle ako, pero love na love ko yung pamangkin ko, Kuya Ed. Sino dapat ang managot, Kuya Ed, pag may mga massive recruitment na ini-endangered ang mga anak po nila? Kasi, Kuya Ed, it is spreading, hindi lang yata sa UP, but it is spreading almost everywhere. Kahit ako, mako-concern ako kasi may pamangkin ako. Umabot Let's say, for sa example, may asawa. Yes, sa po. high school department ng DepEd ang recruitment ng MPA. Lalo Oh na my goodness. kanayunan. Kaya nga nahuli sila sa Tur Ocampo at saka itong si Castro. Yes. Sa San Fernando. Oh my goodness. Dito kalapit lang. Yung ate mo ay may lupa sa San Fernando. Kaya alam namin ang istorya. Salamat na lang. Wala kami doon. Kasi kung kami ay naandoon, malamang. Yari yan. Malamang. Itong isang hamon. Sa NBI, sa AFP, sa Malacanang, dapat bang ambusin ng AFP ang mga representative ng Communist Party of the Philippines sa Kongreso? Pahihintulutan ba? Or dapat ba? Paduano, marami kang pinatay na sundalo na hanggang ngayon, hinahanap ka ng mga anak ng pinatay mo sundalo dahil sundalo na rin. So, we join together in a manhunt to kill you.
Yes po. Marami kang pinatay, Paduano. Yes po. Big question po Kuya Ed, okay? Pasensya na po Kuya Ed, okay? Ngayon po Kuya Ed, si Colonel Manggao? O, tama ba? Audi. Pronunciation? Ha? Andy Manggao. Manggao, Kuya Ed. Ngayon po na umalis na po siya, nag-withdraw na po siya sa kanyang support sa administration na to. Yayakapin niyo po ba, Kuya Ed, katulad po nila Lieutenant Metran, Captain Dado, etong si at Colonel Manggao, Audi. because it's bihira lang eh. It's very rare nowadays po na makakita po ng mga ng honest na mga AFP po at Marines na who still uphold sa kanilang what you call oath sa Pilipinas. It's very rare na. Ever since nakaupo ngayon. Kuya Kiko, Yes, po. sabihin ko sa iyo, Kuya Kiko, kung bakit this general, this effective general, this true patriot general, wini-welcome namin sa aming company ng pagiging patriot and warrior. Yes, po. He is overwhelmed. Welcome. Ang pinakamatindi lamang dito ay ang Yes, po. sinasabi natin in a protections of law, providing that the Constitution is also a protector for an individual authority or soldiers, depending and constituting the what we call this, the law prescribed in our Constitution. Yun, Yes, po. ang problema, ginagawa nila itong katanga-tanga. Lagi po ninyong tatandaan, kung may military court o may civilian court, meron pong military court. At yun po ngayon ay kasado na. Inaantay na lang namin ang go signal. When this one will be fall. When this one will be fall. Tandaan ninyo! When this one will be fall, it will fall true to you. Tak! The time. Parang pagkurap ako ng government official, kinikilabutan ako pag ito. Sabi ko, naku ho, ibilang na ang oras ko. Baka mamaya impeach ako nito. Ito, alam mo sinasabi ko sa programa ko, Kuya Kiko, sa YouTube. Please Yes po, yes po, yes po. do minded. Please watch 24/7. Under the table, the leadership is very big change in a pressure that the leadership of AFP will turn to become an animal. Yes po. No, Brownie. Pag ito kayo, nakakatakot niyo sabi ko, bilang na ang oras ko pag magbuwit Ano bang kaso ni Brownie? Marami. Walang kaso yan. Ang linis wala? ang record yan. Kasi Ouch. hindi ka magiging kandidato sa pagiging chief of staff kapag hindi ka sinungaling. So kailangan maging sinungaling ka. Yes, to be a liar just to save your battalion. But the truth it was, and it is happened, nagsinungaling siya. Kasi bakit? Yan daw na 2 kondominium na yan ay bunga sa kanyang karangalan at pagsiservisyo bilang sundalo. Ang tanong, marunong ka ng math? Baka hindi ka marunong ng math. At mahina tayo sa sinasabi natin, addition. Addition na lang, wag na lang multiplication. Mr. Brownie, addition. Kasi base sa impormasyon, base sa narrative niya, kaya siya nakaipon ng pera na ganyan, ay hindi daw siya gumagastos. Ngayon, pinapaniwala mo kami na ikaw ay graduate sa PMA. Ang tanong, saan bang PMA ka ba graduate? Sa loob o sa gate? Yes po. Di ba? Ikaw na Yes, po. PMA, hindi ka gagastos sa kapakanan at pangangailangan ng iyong pamilya. Sinungaling! Anong Thank you ibig mo to sabihin? our- Napaniwalain mo kami na that we are stupid, not you? Oh, yes. I Thank will you the accept foreigners who that we are sent... stupid. You Yes, po. as an asshole. Why? Pinapaniwala mo kami na hindi ka gumastos for how many years? Ang ibig mo sabihin, palamunin ka ng asawa mo? Mr. Brownie? Kita mo nga yung asawa mo, 'di ba? Parang asawa ni Magundayaw noong una. Alam mo ba kung sino si Magundayaw? Yan ang mga Sino po yun? 5-6, yan ang mga 5-6 na pagkailangan mo, malalapitan mo. Yes.
Pero ngayon, nakangutang yun na. Pareho na sila ni Claire, ni Ate Clara. Ang gaganda na Thank you mukha. to the foreigners or OFW na nagbigay ng gift po ngayon. I think foreigner yata to. Thank you po to those international viewer, to those foreigner who wantedly to join. Foreigner nga. Or OFW, either yun sa dalawa. Thank you very much po, no. Isa lang po ang gusto namin ipabatid sa inyo, no. Just to inform you in one matter. Filipino are not stupid. The AFP are not stupid. We fight for our freedom. Chinyekap ko po is Arab. Hindi mo Arab? Pinoy, Arab. So, ibig sabihin, international community. BRICS ang nanonood ngayon. Sukran, brother. Sukran, brother. Please love my people there as OFW. And that is what we call the only way that we carry and salute and accept the what we call this one relationship between Middle East and Philippines. No? Yes, po. And this Kuya Ed? yeah. Yes po. Medyo aalis po muna ako because of what you call, kasi ito, para sa mga tao po rito, hindi po ako bayaran. Anong oras na ba? Mga 4 o'clock na, Kuya Ed. Kain naman din ako. Bakit? Kakain rin ako, Kuya Ed. At the same time, mayroon ako. Bakit sa tuwing magpapaalam ka? Kasi ika nga masaya na naman tayo, Kuya Kiko, nakapag-submission na naman tayo. At hoping po, no, mag-ingat po kayo sa mga nagsasabing DDS sila dito sa TikTok. Alamin nyo, baka mamaya aluminium yung kausap ninyo. At sila ang nagsasabing dala-dala ay shit. Kung saan ang pera, doon sumasama. Ay, di ba? Ay, kabayan dumaan. Di ba? Ay, dumaan yung kabayan. Di ba? Yes po. Saan ka ba naman nakakita na supremo mo gagayanin mo? Wala na talaga. Alatain na balatain na ang utak Di ba? Sa dalawaan di yung pangalan na nag-iisa, ay baka kayo maligaw, mapunta kayo sa amin, ay pusoy kayo. Pusoy. Yes po. Alam ka nanakin. Alam ka, yung pagiging kalmado at tahimik, sensitibo at maayos na pagpaplano, yan ang matagumpay. Dahil bakit? Pagbabayarin ko kayo. Kala nyo makaligtas kay ko yan. Ngayon, alam nyo na, ano pang sedisyon ang gusto nyo? I-block nyo kami ni Kuya Kiko lagi, i-report nyo kami ni Kuya Kiko, sisikat lang kami. Yes po. Nakagawa ninyong ginagawa, sumisit din mo. Ang gwapo ni Kuya Ed, wala pang may buhok pa yan. Pag ako nagpakalbo, pareho na kaming partner, pareho na kaming ang gagawa. Ginagaya ko si Vin Diesel Pag magpapakalbo ko Kuya Ed, baka sabi lang, makikituloy ako sa kamacho Pero pag magpapakalbo kayo, ginagaya mo ba si parang katulad sa Avatar. Ginagaya niya. Tandaan nyo, ang ginagaya ni Kuya Kiko ay si Ben Diesel. Yes po. Ako naman ang ginagaya ko ay si Ben Premium. Bayan, andito kami. Hindi po kami nawawala. At ang pangako namin sa inyo sa aming tambalan, lagi kayong makakahango ng totoo at bagong mga balita. Pasensya na kayo kasi international ang binabanata namin ni Kuya Kiko Hindi po kami nakikisawsaw sa mga uso rito ng mga parabola. DDS daw sila, ha? Dala-dala ay shit. Local. Wait lang po Kuya Ed, to the international community, okay, if you're asking me about more information on what's going on here in the Philippines, again, I will repeat, please go watch Kuya Ed TV's live, who's actually in YouTube. What time? 9 to 10 o'clock in the morning, okay, Philippine time. For the foreigners who are asking me more information, guys, the best information, the best guide will be Kuya Ed TV. And if you want more information, please support Kuya Ed TV on his Facebook page. And kita-kits mo tayo, guys. Sa TikTok. Yes po. Sa TikTok po. Okay. Alis po muna ako. Pasensya na po, Kuya Ed. Sabay na tayo, Kuya Kiko. Sabay na tayo. Magpapasalamat tayo. Yes po. Maraming salamat po. Yung mga bumisita sa aming panel. At
masakit man sa kalooban ko kasi bibihira po makaabot ng 147, iiwan lang. Hindi Yes po. po. Yes po. Kasi kanina pa po kami, sa totoo lang, kailangan naman namin kumain. At Yes po. Yes po. basic doon po sa ruling ng TikTok na kailangan 1 hours and a half lang or 2. Maano na po yun, standard na po yung kumbaga sa ano. Pero ang gusto po namin ay makabatid kayo ng mga usapin positibo at totoo, lalo na local and international. Hindi po nila yung ginagawa. Mamaya, pagpunta nyo ng TikTok, kokopya na lang yan sila. Kopya lang yan sila sa mga uso. Muli Yes po, po, yes po. maraming salamat po, Bayan. Hoping siguro by Monday afternoon, Monday or Tuesday. Kasi nasa YouTube naman po ko on Monday, no? Bukas. Tama ba? Bukas para naman po, alam nyo, ganun-ganun lamang po tayo. Pero maraming salamat po. Nai-inspire po kami sa inyo pong suporta. Sipin nyo, paano ako kaalis? 140 plus pa. Baka na nga. Buti sana kung 37 lang. Paalam na tayo, hindi eh. Pero Maraming salamat po, and to the foreigners who are watching here. We thank you very much for your support, even the BRICS, even the Singaporeans. And I'm going to be neutral, okay? Even the mainland Chinese who are asking about Kuya Ed TV, more information, not the spies, okay? But those who are unaware about what's going on. Even the Taiwanese, even the Malaysians and the Indonesians, even the Canadians and even the Germans who are watching here. Thank you very much. Goodbye. This is the only statement that I would like to tell you before we leave. No, this is the common word for those goddamn asshole. Okay, don't ever trust the Red Indian. Alam po yan, ng mga CIA. Alam po yan. I will Yes, return it to you. We know the Red Indian, the support. Remember 2009. 2009. Hindi. Correct me, 2006. I escorted 27 Sanabagan just roaming around the Philippines doing nonsense. It came from your department. Don't forget that. Kaya alam ka na nakin, asshole. Magandang nga po. Thank you po very much. Nagpapasalamat po kami, Bayan, sa 1 oras at kalahati. At sa inyo pong gifts, thank you po. Umasa po kayo next time sa aming pong tambalan. The Partner. Ang isa kalbo, ang isa puti. Thank you po. Ben Diesel siya. Ito naman po si Ben Premium. Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you. Namimiss po namin kayo. Thank you po. Thank you po.